Rizal's Life, Works, and Writings, Chapter 11, Looking at the Filipino Past. So during the Spanish colonial period, Philippine history was primarily written by the Spaniards. Jose Rizal's annotation of Antonio Morga's work, Sucesos de las Islas Filipinas, was an attempt to redress this biased view of the Filipinos. So first, let us get to know who is Antonio Morga. So Antonio Morga was a Spanish administrator who served in the Philippines in the late 16th century. He was born in Seville in 1559 and served as a lieutenant governor here in the Philippines on 1593. He also judged the audiencia in 1598 and died in 1636. Morga's work Sucesos de las Islas Filipinas was published in 1609 in Mexico and consisted of 8 chapters. So the title literally means Events in the Philippine Islands, and thus primarily goal is the documentation of events during the Spanish colonial period of the Philippines as observed by the author himself. So other word for the Sucesos de las Islas Filipinas is the events of the Philippine Islands. I know that some of you wonder who is Antonio Morga in Jose Rizal's life. So Rizal said that Antonio Morga was a witness of the dying days of the native way of life, the end of that contact period, and because he was a layman, his observations would be a counterpoint to what the religious missionaries had written about the Philippines. So, Antonio Morga's full name is Antonio de Morga Sanchez Garay. The book narrates the Sucesos de las Islas Filipinas, narrates the history of wars, intrigues, diplomacy, and evangelization of the Philippines in a somewhat disjointed way. So, ang kanyang Sucesos de las Islas Filipinas was written by Antonio Morga and was published in 1609. Kuan siya kanang murag overview or sa mga experiences ni Antonio Morga nga iya naobserbahan diri sa Philippines, which is for Jose Rizal ni contradict siya kay daan pa daw sa una for Jose Rizal civilized na ang mga Filipinos kay in Antonio Morga's work niingon siya nga without the coming of the Spaniards kay dili maingon ani ang Philippines, dili organized or civilized ang mga Filipinos. So, Rizal wants to correct the historical record, highlighting the achievements of the pre-colonial Filipinos, challenging racist stereotypes, and critiquing Spanish colonialism. So, the first 7 chapters dealt with the terms of the governor-generals who had served in the Philippines from the time of Miguel Lopez de Legazpi in 1565 to Pedro de Acuña in 1606. The last chapter, titled An Account of the Philippine Islands, provided ample descriptions of early Filipinos upon the arrival of the Spanish in the 16th century. So, ang Sucesos de las Islas Filipinas consisted 8 chapters. So, the first 7 chapters kay nag-contain siya sa about the terms of the Governor-Generals na served sa Philippines. So, the last chapter ng title kay An Account of the Philippine Islands kay descriptions or about ang mga naobserbahan ni Antonio Morga ato nga time nga kanang sa mga Filipinos during sa pag-abot sa mga Spaniards during the 16th century. So, diri na niya nga tayo nakaingon siya nga kung wala ni abot ang mga Spaniards kay dili civilized ang mga Filipinos. So, while at the British Museum in late 1889, Rizal found a copy of the first edition of Antonio Morga's work and began copying the text by hand. So, by the way guys, Rizal hand copied the whole pages. 351 pages iya ragi handwritten ang
Rizal found out about Sucesos de las Islas Filipinas by the time nga niadto siya og British Museum. So diri niya na encounter or kanang nakita ang as Islas Filipinas. So reasons why Rizal reprint Morga's work. So reasons nga ngano giprint ni Rizal ang iya work na Sucesos de las Islas Filipinas. So the book was rare. Morga was a layman, not a chronicler, and Rizal felt Morga to be more objective. So Morga was a layman kay about manggod aning chronicler kay maora gid untay murag naay right nga kanang murag mo-observe or mohatag og opinions and observations about sa iyang mga experiences about sa mga Filipinos during that time. So layman man siya, murag dili wala siya sa posisyon nga kanang mo right. Antayan sad ato ni Rizal nga kanang objective ra kaayo si Morga sa iyaha work. Then, main propositions of Rizal's annotation. To awaken the consciousness of the Filipinos of their glorious ways of the past. So, para ka nang murag kuanang gani sa mga Filipinos nga murag dili sila ma-discourage sa work ni Antonio Morga nga kanang naagid sila glorious nga ways nga naa sila naambag ato nga time kay murag gipalabas man gud to ni Antonio Morga nga kanang murag wala ra gid to ang mga Filipinos sa duman ni Rizal ang mga Filipinos sa pamaagi ani nga book kay para mahibaw-an nila or mahinumduman nila nga nagid sila gihimo that time. Then, correct what has been distorted about the Philippines due to Spanish conquest. So, money, tungod sa work ni Antonio Morga kay murag nilain gyud to ang history sa Philippines kay lagi na dili daw civilized ang mga tao nya kanang dili organized, dili siya kanang murag wala gyud pinag-aralan ang mga tao ato nga time ba murag wala gyud nahibaw-an nga ana. So gikorrect gyud ni Rizal kay Rizal believed or even a lot of people believe that Filipinos have their own naagid sila mga knowledge even before the coming of or the arrival of the Spaniards. So to prove that Filipinos are civilized even before the coming of the Spaniards. So, mana ni, i-prove na civilized jud ang mga Filipinos even before wala pa ang mga Spaniards. Then, he annotated, mana ni nga, the work along the way with the intention of critical work on the history of the Philippines. Despite hope of getting the work published through the help of Antonio Regidor, Rizal ended up with no publisher when his annotations were done. So, ang tuyo gid ani na Rizal, ngano ni copy siya aning work ni kanang Antonio Morga kay iya i-critic or kanang makabuhat siya og critical nga work kay para sa i-prove na lahi gid ang history sa Philippines sa una, contradicting sa Antonio Morga work. Then, despite hope of getting work published through the help of Antonio Regidor, so supposedly tabangin gid unta ni siya ni Antonio Regidor nga mag-publish iya work, but unfortunately murag na ay issue nga naatubang ang kaning copy ni Rizal sa Sucesos de las Islas Filipinas. So ito nga murag ni back out or kanang wala na dayon nga matabang si Antonio Regidor. That's why na lang ang iyaha own nga work. So much about the background of Antonio Morga and his works, the Sucesos de las Islas Filipinas. Dayon mo ni Arbel sa pagpasabot unsa gyud ning Sucesos de las Islas Filipinas ug ang mga excerpt, ang mga work ni Rizal ug ni Morga nga i-compare. So, good morning everyone. I am Arbel and I'm the one who continued the report of Justin Inata. So, the annotation of Successos tackled the past. Rizal presented an outline of linear concept of history. So,
When the publication of his annotation to successes, Rizal presented an outline sa past sa una ng mga ginaagi sa mga Pilipino. So, while Noli dealt with the 19th century, the El Fili and the essay entitled The Philippine a century hence covered the future. So, ang Noli Kuno is nag-discuss siya about sa present sa kinabuhi ni Rizal o sa kinabuhi sa mga Pilipino. While ang El Fili o ang essay the titled The Philippine Century of Hence is nag-cover siya sa future sa mga Pilipino na mga kinabuhi na sa Pilipino. So, and the modern attempt to write the country's history, however, Rizal notation of Morgan's successes must also be seen with the concept of the propaganda. So, dapat kuno ang annotation ko ni Rizal is ara kuno na butang sa propaganda movement. So, Rizal Capios notes reveal in early Filipino culture. So, sa una ang annotation ni Rizal is nag-reveal sila sa culture sa una sa mga Pilipino nanay mga pamaagi sa panginabuhian sa mga Pilipino o sa mga nanay gipangbuhat sa mga Pilipino sa una. Those Rizal annotation may be considered an effort to assert Filipino identity within an oppressive colonial framework. So, sa una Rizal revealed culture diri kay nang rich pa siya niya flourishing. So, ang flourishing means anang developing rapidly and successfully. So, balik kaazo sa una sa mga development sa Pilipinas sa una. Before sa tong colonial sa mga Spaniard. Yeah. So, ang Pilipino sa naghatag siya og ang annotation ni Rizal kay nang naghatag siya og life sa past sa mga Pilipino sa una. And that's all with to my report, and thank you. Once again, good morning. Sir, I am Justine Inato and I am one of the reporters of the Group 10, which is tackled by Chapter 11 that titled by Looking for Filipino Past. For the continuation, September 1889, Rizal decided to publish the annotation himself in Garnier Hermanos, a printing press based in Paris. So, si Rizal naka-decide siya nga iha ipapublish ang iyang annotation sa work ni Morga dito sa Garnier Hermanos September 1889 kay kato siya nga publishing house is maayo og quality ang ilahang binuhat nga libro. Pero dili sa kana nga rason maong yang dito gipapublish ang katong annotation sa work ni Morga, kundi gusto siya nga ang mga magbabasa dito sa Europe na ay makatunan o makahatag siya idea about politics sa Pilipinas. Dili lang kay sa Pilipinas, kundi sa every country. Nabaw na sa katong mga policy maker nga siya nga nay makatunan sa nasa makatunan ang mga policy makers sa ihang binuhat nga annotation. Second is Rizal's choice of annotating Morga's work among all other early chronicles written by Spaniard is not coincidental. So, ingon ang naigisuwat ang mga Spaniards. So, nakaingon sila nga ang
pagpili daw ni Rizal sa work ni Morga, sa iyang pag-annotate sa work ni Morga is dili basta-basta kay si Rizal kung magpili siya sa kanang kay sa uban man gud nga mga binuhat is kana ba mga sinulat kay murag ang kung magpili siya naagi na siya kanang hinungdan kung naagi dako kay siyang hinungdan kung nganong iya na gi pili nga work. So according to historian Ambit Ocampo, so kinsa din siya historian Ambit Ocampo. Historian Ambit Ocampo is usa ni siya kanang student nga nag-study siya sa kanabang usa siya ka journalist niya, nag-study siya, scholar siya nga nag-study sa life and work ni Rizal. So si historian Ambit is nag-provide siya 5 ka reason nganong iyang gipili, nag-provide siya og 5 ka reason nganong gipili ni Rizal ang work ni Morga. So first, Morga's work in its original Spanish Ides was real. So si Rizal naka-appreciate sa work ni Morga. Pero according sa akong na research mura kagahapon kanang naa siya kanang dili gid siya ingon nga sakto gid as in perfect gid ang iyang kuan kay ang kuan man ni ang gibuhat na work ni Morga, which is ang katong Sucesos de las Islas, is nagkuan siya about sa katong events sa Philippines. Nagpa siya about sa Philippines. Naahi kanang naa siya kanang gipamutang dito gay nga dili gay mao nga iha kanang perspective about sa kanang iha mga yan haibawan ba about sa kanang mga information nga iyan haibawan about sa kanang sa mga Pilipino. Mo na nga gi-annotate ni Rizal, rare siya kay wa siya kapareha unya giinuton si Rizal pero naalan siya gi-usab gamay kay keto magid si kanang si Antonio Morga is kuan gyud siya pure gyud siya nga na Spanish mo na nga medyo unya kanang kuan sad siya kanang residence gid siya sa kanang sa Espanya ba na nagkuan siya sa iyang observe medyo murag naa pagid siya kanang wagid kay nahibaw-an about sa Filipino history o culture. Ikaduha nga reason is Morga was a Spanish administrator and therefore provided a secular view of historical events during the early Spanish colonial period. So si Morga sad kuno is administrator siya sa Spanya. Same sila ni Rizal nga na siya secular view about sa events sa early Spanish colonial period. So kaning secular view is nga naging dili sila basta-basta mauto sa kanang dili sila dali magtuo-tuo. Ang ilagid kuan nila kay mas more on mutuo sila sa kanang naagyoy evidence o mahinungdanon nga mga information about sa history. Ikatulo is Rizal relates to Morga because of his belief that the secular account was more credible than those written by religious missionaries. So si Rizal nakarelate sad siya ni Morga kay same sila nga naghatag sila value sa ilang mga secular account kaysa kanang mga kanaging sa kanang religion nato. Dili sila mutuo dili sila magtutuan ng mga relihiyos mga tao, dili sila dali ma-influensyahan sa kung unsay istorya nga kanang like sa atong gituhuan karon kanang more on mas ganahan pa na sila mas prefer pa na sila nga mag-study sila about sa world views kaysa kanang
sa kanang ingon anak ka sa religion ra. Kaya ang ila magigkuan kay mas ganahan sila mo ganahan sila mo mas tuo sila kung naay ebidensya o mas ganahan sila mo study sa kanang mahinungdanon kaayo kaysa kanang ilang mapil nga murag siguro basin mga anak na sila mura bagway ka siguruhan kay wa man sila kakita. Then ikaupat, it was more sympathetic towards the native in contrast to the biased accounts written by the friars. So ang sinulat sad ni Morga is kanang ma-feel gid nimo ang contrast sa mga natives sa una tungo nga mga pinili sa mga pari or mga pari nga priory or orden nya. Ikalima, Morga's work was fitting choice because he was an eyewitness to the historical events that occurred in the Philippines during the period of Spanish colonization. So ang work sa Di Morga is bagay siya nga pilion ni Rizal kay eyewitness mo gid si Rizal unya murag more on kanang siya nga saksi siya sa kung unsay mga kalihukan sa una kung giun sa pag-colonize ang Pilipinas. Mara to. Thank you.